So hot. Magagamit ako ito. Kailangan malakas. Magandang mabubusin nila kasama sa ating pong kapulisan. Maraming salamat po dahil po alam ko na po yung ating kung ano umaga sa pag-asipin sa mahalaga. Pag-uusapan regarding po ito sa batas na ating po pag-uusapan regarding po sa 2262 sa kisara. Ito mahalaga po ito na tayo mga tatay, nanay, pamilya ay malaman po natin yung hindi dapat na tayo nagsasama sa mag-asawa o mag-asawa. Aware po dapat tayo doon sa mga nakasakit at maaaring pagsisihan natin sa iba. Kaya natin po sila ma'am ang ating day para linawin po ulit at bigyan po tayo ng kaalaman na ating po kuha na kung tayo daladala natin sa ating pamilya yung ating maralaman po na informasyon maralaman po natin mula po sa kanila. Maraming salamat po sa inyong magdalo. Si Bless, si Stress, si Sek, Nandiyan, Bausi, si Hefe, lumuluto ma'am. Maraming po salamat. Ginagawa pa lang.
Thank you.
halimbawa po, yung lalaki naman po, hindi ko naman po makasama. Ano naman po ang klase po? Meron po. Tanggapin mo na lang yung mga kakay. Meron po na. Hindi po naman yung lagay ka. Wala nang makasundo eh. Ikaw lalaki, pinupuntan lang asawa mo. Dagdag naka-shades. Sana parehas to. Ang training yun, para parehas. Ay, isa lang. Ganito po yan. Pwede naman po kayo magreklamo, pero sa general knowledge po yun. Magiging visual, visual yun. Mababaw lang po Hindi, bawang-bawi na po kayo pag kayo may kasisin. Mahirap lang dahil dito kasi ang lalaki. Kasi lalaki ang gumawa ng batas ngayon eh. Madaming lusot eh, di ba? Unang-una, kailangan tinira sa bahay ninyo. Di ba? Yun ang nakalagay doon. Pangalawa, kailangan na uli na kapato. Paano nakalagay? Paano yung mismong yung babae ang nag-chat sa wala? Hindi siya yun. Parang ano lang yun. Pangdagdag lang yun. Pangdagdag lang yung sakit ang nag-chat sa ako sa asawa. Kasi kailangan magkakabit. Wala sa bahay. Nahuli. Pagkapato. Ang nakakabay. May mga linis silang malalakwa. Kailangan nakakulang sila. Instant dalawang manner. Malakwa. Pero pag asawa ko magagaling niya sa hotel, dinala. Pero ako na mo, ay, oo. Hindi naman pwede yun. Kasi nakalagay sa pangkakabit. Yung mga text ng asawa mo, kapatid niya, o text ng asawa mo, ebidensya lang yun, pero parang supplemental lang yun. Pero hindi po pwede, hindi isa lang na yun na ebidensya mo para makasuhan. Pero isa pa rin sa ebidensya. Yes po, pero pag hindi na ebidensya po yun, hindi mo patunay yun na siya ay kapatid ng asawa mo. Yun po yun. Hindi, parang sila sa ano. Kahit na po umamin. Kahit sa social media ngayon. Ang mga ay, ilang taon na. Marami kasi mga nagkakaroon pero meron. Yung asawang babae. Pero yung nakahuling na Hindi, wala yun. Psychological sa kanya, kung mabalong-balong na yung lalaki, halos magtapatalong na kung saan, maglalong-bilang-bitin. Dahil sa nakita niya, psychological yung sabi, kaya lang, i-refer lang po namin siya sa psychologist. Kasi wala po yung batas na po para po sa inyo mga lalaki na abuse. Kaya pala ako tatay si Brian. Sa mga bata naman, psychological evaluation, kung may trauma dahil sa nabasa na tsaka ng asawa mo, nasa 26 tayo naman po siya papasok. So, hindi mo talaga siya papasok na Mondio Village. Kasi ang pinag-uusapan natin, yung mga halima, yun nga, mahirap kasi pag lalaki. Kahit pa nga, buntis yung kabit. Pagka hindi pa na ipanganak yung bata at walang DNA, hindi mo mapapatunayan na sa lalaki yun. Diba? Hindi kaya birth certificate kasi i-acknowledge nung lalaki yung bata na anak niya. Yun, pwede mo magagawa. Sa yung napag-usapan natin, kung yun sa pamamalit, kung gano'n lang po yung inyong ebidensya, pagdating po sa police, kulang ang inyong ebidensya. Pagka lack of substance, hindi po matuloy na mga kung talagang nakita po ninyo, Ang ulit. yun, ang matibay na ebidensya. Sa yung cellphone, hindi Kasi, problema daw, kasi marami na po ako pasok.
sinisend yung mga picture nila, yung mga text nila. Sa babae, pwede. Magkauntinan sa akin ni pare. Kasi magkakaroon ng babae. Wala na. Kasi alam na. Magkakaroon ng nangyari. Kasi ito na. Pwede na. May kaso na yun. Pero pag nasa lalaki, kaya ingat tayo mga ate. Malapit na yung mga asawa natin, yung mga malandakan na may nabo tayo, kung kasal tayo, huwag nyo nang gawin. Masisira ang buhay mo. Sumubat mo sa loob ng tulungan mo maganda. Diba? Matakas tayo, kaya sa mga kami. Itago na lang natin, mas maliit sa iyo. Huwag na yung pangalagaan. Kasi ilang po na makain ko kasi. Sa mga lang yan. Wala na tayo. Pero mas mga lalaki, kaya nilaman mo yan. Kaya gagawin namin. Yari. Kaya minsan yung mga asawa natin, natapunan na ibang amoy. Kasi sa inyo din, gumagamit kayo ng iba-ibang butas. Kasi hindi ka kayo naliligo at hinugas sa maigil. Ano kayo doon, di ba? Yan nga, pinahin ang kabila, di ba? Ano papakain ninyo doon? Yun ang problema doon. Para sa libre. Para masampahan nila ang diretso na yun, hindi ko nakakawakan yun, hindi hawakan ni Rosie, ano lang yan. Pero kung gusto ko ng babae, alam ko niya. Nagkaroon kasi kami ng one night stand. Ni Kuya, ni Kuya Suave. Di ba nga hindi na alam, sa pagputok niya ng 5 beses sa akin, di ba buo? Sabi ko yan ha, ano lang matangalaw. O doon niya na nga, ayaw ko na lang. Ayaw ko na lang. Yung sana makausap kayo sa akin, para wala
hindi po talaga ako inano. Gagaling pa yung babae dyan, ang galing-galing pa niyang umarte. Eh kung may record kayo dyan, di ba? Ganito kasi gawin nyo para hindi kayo maano ng DILG. May isa kayo, letter, sa ipapacheck pagka na-check sila sa barangay. At meron kayong letter pang sarili ninyo na pagka nagka-problema, ito ang record namin. Pero iba yung ipacheck yung kay DILG. Ganun yun. Illegal ba yun? Protection din yun eh. Bilang kayo ang bawsi eh. Napunta yun sa amin, kinausap namin. Kasi ang gusto nga po niya ipa-record dito. Ngayon po, pagka-record po namin, pinaward na po namin sa DSWD. Oh, di ba? Pero ang sabi ni victim, ay hindi talaga ako nasikaso. Tinabi ako, basta sabi niya, pumunta daw kami dito. Hindi nga kami sinamahan sa DSWD eh. Di ba? Basta tinabi lang kami sa barangay. Ganun lagi, no? Kung may record ka, may papakita ka, madam. Ito po, pumirma ka. Kaya nga kita in-entertain kasi ayaw nga po ninyong pumuntang DSWD. Gusto ninyo doon kumakausap kasi wala kayong pamasahe, wala kayong ano. O pagkatapos natin i-record, pinasamahan na kita sa DSWD. Unahin kung ano yung ano natin, kung ano yung gusto ng isang agency. Pero ang gusto ng court ito. Diba? Gawan natin ng paraan. Para lahat eh, ligtas ka, ligtas din po pag nag-check ko. Diba? Ganun kasi yun. Mahirap kasi kontrahin eh. Kasi iisipin mo, sige, lahat na nang pumunta dito ng financial, padala ko ng SWD. O yun nga, paano kung may nagreklamo? Tulad mo akin, yung sa GIL, sa tingin ninyo kung hindi ko na isang yung kaso, hindi ako papatawag sa Senado. Baka isa akong ginigisa doon, ikaw magkakakamulis ka na, wala akong ginawa, lumamon yata, hindi mo inasikaso ko. Oo, gagawin ako doon for sure. Kung hindi ko na isang yung kaso, wala akong ginawa. Kung may record kami, na pinuntahan natin yung victim, may record kami na ganito ang gusto ng nanay. May record ako na gusto niya kasuhan 4, pero ang kinasuhan niya isa lang. Oh, di wala, hindi ako hinahabol ng human rights. Alam niyo ang hinahabol nila? Ang MSWD. Kulang sila daw sa ginawa. Lahat kung tayo yung papel ko, lahat ng ano, di walang problema. Ganun kasi yun. Delikado po kasi ngayon ang panahon. Kahit ginawa na natin, tumulong na tayo, pero sa huli, tayo pa ang mali. Diba? Tinulungan ko na, ginawa ko na yung kaso, tapos sisigilin ako sa huli. Wala daw akong ginawa. Diba? Pero may records tayo. Lahat po kasi sabi ko nga, dapat may resibo lahat ng ating gagawin. Para sa huli, kahit magkasigilan man yan, may papakita tayo, lalo may firma siya. Paano niya sasabihin na firmahan niya, ginaya natin. Mahirap po talaga, mahirap po yung sitwasyon natin. May mga sinusunod tayo, hindi lang diretso ang sinusunod eh. Ibang sahay, may DILG, meron tayo sa Supreme Court. O, di ba? Iba-iba po talaga. O kung legal, ito po yung record natin dito. Tapos yun, record mo yun. Huwag ko lang pakita yun. Sa'yo lang yun. Yun yun. Para may ano kayo. Kasi mahirap pag sililan, paano ko iniligtas, wala naman akong ebidensya, makita ka. Di ba? Kaya lagi ko rin tinatawagan. Lagi ko mapapagalitan minsan. Kasi, ilan ba kayo? Dalawa lang kayo, di ba? Lagi napapagalitan kasi minsan hindi nila alam. Kaya nga gusto ko lahat kasama sana kami yung mga nagbablatter. Kasi minsan, ang nangyayari eh, may away magkapit-bahay na dalawang babae, tinawag sila, pinipilit sa kanila. Hindi po sa amin yun. Unless magkarelasyon yung babae, pamboy yung isa, tapos babae yung isa. Diba? Pwede yun, sa kanila yun. Hindi po lahat ng away ng babae, eh, sa bawsi po yun. Sa lupo yun na bladder. Ganun po yun. Medyo mahirap ang sitwasyon natin ngayon, no? Pero yun yung lagi kong sinasabi, para maging safe kayo. Pagka-suspect ay minor, ang ginawa niya ay kasalanan ay pagnanakaw, regular cutter. Pero ang kaso ng batang lalaki is nanilip, nanghawak, nanghalik, o nanggahasa, sa bawsi po yun. Lagi pong ganon. Pagka may kabastusan, sa mga babae yan ha. Pero pag walang bastos sa inyong mga kalalakihan po yan. Or sa regular signing po yun. Yun po kasi minsan nireklamo ng ibang bawsi. Away lang na magkakit-bahay, sila daw tinawag. Ay, ako ka naman talaga, ninanakaw yung bra ng kapit-bahay mo, di ba? Isipin mo din po, kung talagang pinupo sa'yo, eh baka totoo nga naman, abay mag-ising-ising ka na. Pero kung yung talagang malalaswa, grabe na yung sinasabi, pati mga anak mo, na-apektuhan na, yun na po yun. No? Pagka may mga bata, tandaan natin, lagi pagka may mga, ano yan, alam ninyo, maapektuhan ng kanilang pag-iisip,
laging sa psychological po yan ha. Na, yun po yung ano natin. Pagka kayo mga matatanda, pwede naman maka-psychological. Kaya lang sasabihin nyo, hindi, matapang ako, macho ako, hindi ako nakakapektuhan ng mga trauma na yan. Ako, trauma. Hindi wala. Diba? Ayan. So, paano ba tayo sa 926 Ayan, psychological, financial, pa. Ano po? Ang 926 kasi natin is yun ang mga biktima nito is yung asawa, jowa, paligid partner, ano po may tawag ninyo? Wala tawag sa isang relasyon, kasama yung anak ninyo. Pero kung anak ng kapitbahay nyo hindi kasama, unless alam mo yun. Sa 926, yun ang ano ng 926 natin. Asawa sa anak ninyo. Yun ang kasama po doon. Ang 76 po natin is mga minor. Lahat na po na klase ng minor po yan. Plus mga special. Kahit nasa tamang edad pero special sila, may kakulangan sa pag-iisip, kasama po sila sa 76. At tandaan natin, ang special kahit kailan, hindi po tatanda yan para maging legal age nyo. Huwag ka na huwag kayong kapatol, kuyas-wagin ng mga may salte. Special. Kasi 76 na lang kaso mo, 80 to 100,000 yan. Ganito kasi yan. Pagka minor, 14 kilo, ano lang yun, diversion. Hindi po talaga sila criminally liable. Ibig sabihin, hindi sila makukulong. Diversion lang sila, maglilinis lang sila, community service yung mga gagawin. SWD. Ngayon po, pagka 15 na ba, yun po yung pwedeng kasuhan. Oo, makulungan ng mga minor naman yun. Hindi mo makulungan ng mga tayong mga matatanda. Ang kailangan lang po para makulong yung mga 15 above, pero below 18 is discernment. Discernment po, nagagawin po natin SWD. Pagka sinabi niya yung SWD na kung tamang pag-iisip ko, kung ginawa niya yung pagnanakaw na yan, bibigyan kayo ng kopya ng discernment and then makain na po natin for regular filing. Kaya lahat po ng ginagawa ng mga CICL na tinatawag natin, yun yung 15 above at below 18 years old, mga CICL na yan ay pang-regular filing po. Unless, drugs po. Diba? May kasama po, by bus, kasama, mga minor, kasama po sila sa demanda na agad-agad. Kasi interest na po yun eh. So, ang gagawin yun, pag na-interest na, okay na, saka namin i-turn over sa SWD. Aside from that na ibang kaso, hindi na po pwedeng i-request. Regular filing po. Talagang sasagayin po ng mga biktima po, ng mga bata, yung pag-file at pag-attend po ng kaso. Huwag po kayo magalala kasi sinasabi ko, meron din naman po kulungan para sa kanila, yun yung sa Paglaw. Yun po yun. Tapos pagka may certain age po sila na na-reach nila, kung halimbawa ang kaso po nila is ang decision 10 years ang pagkakakulong. Eh, 17 na siya. After ilang taon, magiging 18 na siya. May ilang taon pang ipapanatili doon, kahit 18 years old siya, pagka nakita na ng court na yung mga gagawin pang papers doon, pwede na po siya ilipat po sa pang matanda na kulungan. Ganun po yun. Kaya hindi po mababaliwala yung kaso natin kung lagi kayo pinakakawan. Hindi kaya mga sinuko yung anak ko, nakuha yung anak mo, diba? Pero sabi mo yun. Basta ang nag-example nila yung mga ginagawa nila, tapos yung pinakawan nila, decidido naman na mag-file ng case, pwede pa rin po yun. Discernment, after 10 days, pwede na po yung isang kaso na lulong. Regular filing po yun. At saka mabababaan po sila ng warrant po yun ng mga bata, pero ang tawag po yun is, parang iko-custody po yung bata. Yun yung ng warrant natin, na pwede na silang buhin. Take to custody. Yun ang nakalagay po doon. Hindi po warrant po pa rin. Take to custody yun na po yun. Para makuha yung bata kung surrender po sa Paglaw. Yun po. Hindi po, sa amin po idadaan. Tapos kami na po ang mag-turn over sa SWD. Pwede naman po si nakaw, halimbawa nagnakaw ngayong gabi, tapos itinala nila, tapos kinabukasan, sermon paper sa munisipyo. Agad-agad. Pero kung talagang grabe at nag-aaway-aaway na yun, pwede dalhin sa amin, tapos kami na mag-request ng sermon, tapos dadalhin doon. Tapos pag nagawa na ng request ko, lahat po ng vlogger sa barangay, kahit kung 40 yung mga bata na yan, kasi hanggang mag-15, pag nanakaw ka din, ipunin po lahat ng vlogger na yan kasi dadagdag po sa demanda. Para makita talaga ng CCTV po siya. Kung may
Kaya ngayon sinasabi ko, mga nanay, hindi ibig sabihin na minor po yung anak ninyo is mananatili siyang minor na wala nang kakabulin ng bata sa kanya. Meron po, basta may nagsampa na ako sa anak ninyo, antayin ninyo darating na darating yung para po malalabas po. Yung mga ganun, yung mga responsible kasi ng magulang, meron po yun, yung mga bagong batas na wala nang pinapasok. Kasi kung sasapahan ng kaso, bagay po yun, yung mga bawsi, gagawa ng report, na yung mga magulang, talagang pabayaan, nakakayaan ng mga anak. Kung may ebidensya na sila ang nagtutulong sa anak para magnakaw, pwede din po gawin po yung na-ebidensya, gagawa po ng report, dadalhin po ng MSWD, pagkatapos ng MSWD na report, dadalhin na po sa amin. Ang magiging complainant po ng barangay, kung sino tatayo sa barangay na magiging complainant po ng magulang para po masuhan po yung magulang. Ang unang parusa po nun, magbabayad ng 1,000 lang. Pangalawa po, 1,000 tapos may kulong. Ang kulong lang po kasi niya, mga 6 days, mga 17 days, ganun lang. Pero at least may record po sila na responsible parent. Yun po yun. May tanong pa po. Ayun na. Paano daw po yung isip bata? Ayan, pagkaisip bata nga po, pasensyahan na po tayo, pero wala pong kulong yun, forever na po magiging bata po yun. So, ang masisigi po nun yung mga magulang, nasa magulang po. Ang hirap namang sabihin, taligan mo yung anak mo, tutulog sa loob. Makakasuhan din po yung magulang. Pag kami nagreklamo na kapit bahay, pero kung ikaw kapit bahay, alam mo pag nagtulog ng anak kayo, tinatago sa bahay, kung mga picturean at saka send sa amin. Dahil, anong gusto nyo, palitaw na lang ang bata. Tulungan na lang ninyo na, sige, huwag mo lang pakita sa amin, kasi baka mamaya may nasita kami, makita na nagkali yung anak mo, baka kapit tayo, kasuhan. Kasi, oo, sinali mo yung anak mo, kasi minsan kasi yun po talaga, ang bata po, matigas ulo. Hindi kaya, kasi sinasabi nila, special po talaga. Pag special po, special na po, nakakasuntong lang na yun. Wala ko bakit may nakakasuntong. Kaya yung mahirap, special yung kaso, ang ginawa ng bata is naninili, pero special po siya. Ikinalin po kasi siya na, ano pala, may Sabi ko, ano yan, ano bang ano po bang ginawa ng hindi kasi lagi may kasunduan, lagi gano'n. Tapos hindi naman paalaga ng tulungan. Oo, nakukupahan lang. nakapiling nga na sa lupa ng lupa eh. Hindi ka pa magdalo ng ari ng lupa. Ang magreklamo, tapos kasi hindi ko Kung paano Oo. Magreklamo yung may-ari ng lupa para makapagdalo. O, di ibig sabihin nyo kasi Senator. Senator yung nakakawa ng lupa ko eh. Ano Hindi, na ano? kung paalisin, ilang bang pirma? Oo, kailangan mong may firma. Tapos yung record sa barangay. Ilan lang baka lang yung isa sa pampihan. Lahat ng kapitbahay po. Oo, walang kakaliwag. Walang sili, walang minsan. Kasi baka may kumiwalan na kapitbahay, ibig sabihin, baka magaling ng ito doon, pero kung hindi ito. Kaya nga sabi ko, nagpapapirma siya na wala naman nakalagay kung ano yung plato. Wala. Ako na daw kung magpalagay dito na pipitisyon. Dapat sila na po ba? Bakit maganda sila po yung mga tao? Oo. Kasi yan, Lamon yan. may kaso sa akin yan eh. Matagal na rin na sinutong yung ugat siya. Inakawa ng mga malaga. Balik, sabi kasi ng abogado, wala naman yung pera. Pero arson yun. Pinatawad ko. Yun silang umalis, pinatawad ko. Parang buwabalik ka naman yung ganyan. Ganyan sistema. Sabi ko, niyakap mo yun eh. Ngayon, niluluwa ko na. Sabi ko doon sa gusto magpedisyon, niyakap ko yung problema na dapat kong yung pahinaksunan. Ngayon, nagkagalit-galit yata sila. Lagi may away doon sa lugar na yun. Inising ako ng isang madaling araw. Natutulog yung aking bahay, sinibiyar na ilalim. Kaya gusto nilang